Mga par! Napag-usapan nga natin last video kung paano sinolusyonan ni Ricardo ang wild style ng genius na si Wally gamit ang textbook boxing techniques. Ngayon naman, pagkikwentuhan na natin ang pinali ng matinding laban na ito. Habang papunta si Wally sa kanyang corner, na-realize ni Sendo na smash ang binatong suntok ng challenger bago matapos ang round 5. At doon sa corner, proud na sinabi ni Wally kay Ipo kung paano niya natiis ang mga solidong body blow ni Ricardo. Nagawa nga lang daw niya yun dahil sa kanya. Dahil matapos ang laban nila ni Ipo, pinatibay lalo ni Wally ang kanyang katawan at thankful siya sa ating bida. Matapos yun, may sinabi si Miguel kay Ipo at nakiusap siya na i-deliver ang mensahe na yun kay Sendo. Sabi ng coach kay Wally na siguradong kalaban niya ang world's best boxer na para bang isang textbook kung saan puro tamang sagot lang ang meron. At sa sobrang lupit nga daw ni Ricardo, pwede na din nating tawagan itong boxing na nagkatawang tao. After nun, sinabi ni Miguel kay Wally ang final trump card o ang secret strategy nila para sa laban. At yun nga ay maging malaya at mag-enjoy lang sa match. Sa corner ng legendary champion, napipredictable na imbis mag-recover si Wally, nasisiguro nitong isusugal nito lahat sa next round. Kaya naman pinag-iingat niya ang kanyang bata at pinaghahanda ng mga counter punches. Pero hindi naman nagritoon si Ricardo at sabi nito na uunahan niya na si Wally dahil ayaw niya nang bigyan ng chance ang challenger na mahanap muli ang tempo nito. Nagulat nga ang champion dahil akala nito na body blow ang weakness ni Wally. Subalit, matapos ang solidong body blow, nakapagbato agad ng challenger ng smash. Pumunta si Ipo sa audience area at sinabi nito kay Sendo ang message ni Miguel sa kanya. Na magsimula ang round 6, agarang pumunta sa gitna ng ring si Wally. Pinadyak nito ang kanyang paa na para bang hinahamon ng legendary champion sa isang matinding balagbagan. Dahil doon, nadala at na-excite ang buong stadium at sinabayan ang pagbadyak ng challenger. Bilib na bilib nga si Sendo sa tapang ni Wally. Habang si Ipo naman ay hindi kumukurap at pinapanood si Wally ng husto. Napansin nga daw ni Ricardo dati na kahit nga baluarte niya ang pinaglalabanan nila, natutuwa pa rin ang mga audience kapag nahihirapan siya sa match. Kumakalma lang ang mga ito kapag gumagana ang kanyang plano at tinatalo ang kanyang kalaban. Pero ngayon sa laban nila, may expectation ng buong stadium sa kanilang dalawa ni Wally. Pero higit sa lahat, si Ricardo nga daw ang pinaka nag-e-expect sa bakbakan nila. Habang tinatanong at tila nagmamakaawa kay Wally na i-test siya nito para daw malaman niya kung gaano na siya talaga kalakas. Nang magpangabot ang dalawa sa gitna ng ring, agaran nagpakawala mga ito na mabibilis na suntok. Sa simula, lumalaan din ng malinis ang mga solidong suntok ni Ricardo habang wala namang kumukunay ka sa mga punches ni Wally. Pero nang akala ni Bill na hindi na siya dapat mag-alala, bigla ang sabay na kumunay ang malubombang suntok ni Wally at Ricardo. Nagulat si Bill dahil first time niyang makita si Ricardo na tinamaan ng malinis na suntok sa mukha. Tila wipek ang natamong suntok ni Wally at agaran nito nakabalik sa form para sumugod. Sunod nga nating nalaman kay Miguel na inigot ni Wally ang leg niya para hindi mapurukan. Kaya naman mas nauna itong nakaporma kay Ricardo. Mabilis na nagpakawala ng big right swing si Wally. Pero dahil nailagan ito, na-out of balance siya at mabilis na gumulong sa canvas hanggang sa tumama ito sa ropes. At agarang hinatulan na yun na nadulas lang. Agad-agad na tumayo si Wally. Pinapadistansya ni Bill si Ricardo at sinabihan nito huwag palapitin si Wally. Dahil mapanganib nga ang mga close range fights at napansin niya na pagod na ang challenger. Kaya naman nagpagulong-gulong ito nang hindi tumama ang big right swing. Ngunit, kinaya ni Ricardo si Wally at pumadyak ito na tila ba nagsasabing pagpatuloy nila ang matinding bakbakan sa gitna ng ring. Nang makita yun ni Bill, naalala nito kung gaano kabata si Ricardo nung lumapit ito sa kanya at sunod na itong tinanong kung anong feeling maging malakas. Dahil doon, na-realize ni Bill na hindi pa rin talaga nagbabago si Ricardo kahit onti. Nang makita ni Rankichi na pinapasugod pa rin ni Miguel ang kanyang boksingero, na-realize nito na kaya pala nagpapagulong-gulong si Wally noong nagwa-warm up ay para masana ito at may tuloy pa rin niya ang laban kahit pa ilong-hilo na siya. Nagsimula ulit ang palitan ng mga matitinding suntok sa gitna ng ring at muling nagkaroon ng dual exchange. Pero after nun, parehas na namang hindi tumatama ang kanilang mga binabatong punches. Kaya naman nagpakawala ng mga high punches si Ricardo para mapilitan si Wally na i-open ang kanyang body.
at sunod na kumonekta ang manadinamitang liver blow ng legendary champion. Kahit nga unti-unti nang nagkakakrak ang ribs nitong challenger, nahinda niya pa din iyon dahil sa pagsasanay niya after niya makalaban ng ating bida. At muli itong nagpasalamat sa experience na yun. Nagbato na naman ng pamaking left punch si Ricardo at agaran nag-follow up ng right straight na kumonekta ng solido sa mukha. Sa lakas nga ng suntok na yun, napaludulit si Wally sa canvas. Pero tila hindi naman ito naapektuhan at agaran itong tumayo para ipagpatuloy ang laban. Na makita ni Miguel ang nangyayari sa loob ng ring, naalala nito ang una nilang pagkikita ni Wally kung saan tinanong niya ito kung gusto ba niyang matuto magboxing. Nang marinig ni Wally na natitiyak ni Bill na magugustuhan niya ito, sumama agad siya. Naalala din ni Miguel kung paano sila nag-travel sa iba't ibang sulok ng mundo. At sa dulo nga daw ng paglalakbayan na yon, nandoon ang kanilang pangarap mula simula. Na magpatuloy ang matinding infighting ng dalawang halimaw na boksingero, napansin ni Ricardo na may buhay pa rin ang mga binabatong suntok ng challenger. Habang nagbabato ng suntok si Wally, na-realize nito na dinala siya ni Miguel sa iba't ibang lugar. Dahil din doon, marami siyang nakilalang iba't ibang tao. At si Miguel nga din daw ang rason kung bakit naka-experience siya ng sobrang sayang match nila katulad ng kay Ricardo. Kaya naman sobrang thankful ito sa kanyang coach. Nang unti-unti nang nanlalambot ang challenger, sinuntok nito ang kanyang binti para pilitin ang sarili na makatayo. At sunod na nagpaulan ng mga iba't ibang punches sa depensa. Dahil nga sa sobrang solid ng mga suntok na yun, unti-unting napapaurong ang legendary champion. At yun na nga din daw ang naging patunay na naabot na ni Wally ang tuktok ng boxing. Kagaya ni Ricardo at ipapangalimaw na boksingero. Na magsimula ng counter-attack ni Martinez, bigla nga nagkaroon na naman ng matinding dual exchange. Pero tila effect ito sa champion at agarang kumonekta ng left punch. Nang bumawi naman si Wally, lumaan din lang ito sa depensa. Kaya naman agarang na counter ito. Pero patuloy pa rin ang pagiging agresibo ni Wally. Ito nga daw ang gustong ipakita ni Miguel sa lahat at tinawag si Wally na kanyang last son na sobrang nagliliwanag. Subalit, nailagan ni Martinez ang suntok at sunod na kumonekta muli ang kanyang solidong counter. Dahil nga sa lakas ng counter na yun, unti-unti nang bumabagsak ang katawan ng challenger. At habang nangyayari yon, sa audience area, sinigawan ni Sendo si Ipo. Tinanong nito kung bakit hindi pa rin ito bumabalik sa corner para gawin ang kanyang trabaho. Kaya naman tinanong din siya ni Boy kung ano ba ang gusto niyang sabihin. Dito na nga natin nalaman na ibinilin na ni Wally kay Sendo si Ricardo at sinabi nito na siya na ang bahala magpabagsak dito. At nang akala ng lahat na babagsak ng challenger, bigla ito nagpakawala ng unexpected smash na kamuntikan na kumonekta. Nagulat nga ang announcer sa mga huge swings na yon at sa tingin nito na umaasa si Wally sa isang one-hit comeback KO. Nang i-prepare muli ni Wally ang sarili para magbato pa ng smash, sabi ng announcer na magiging wide open ka kapag nagbabato ka ng smash. Kaya naman bihira lang ito gamitin sa world level. Pero nakakatakot pa nga rin daw ang suntok na yon dahil sa malabomba nitong lakas. At kapag tinamaan ka nga daw ng smash, parang maihiwalay ang ulo mo sa katawan. Kaya naman hindi ka pwedeng makapag-dual exchange dito. At kung hindi nga pa pwede ang dual exchange, isa lang ang sagot dito at yun ang counter. At nang mailaga ng legendary champion ng Smash, napangiti na lang ito at tila nakatingin sa isang batang na corner. At sunod na kumonekta ang suwabing right counter. Pero hindi pa rin nagpatinag si Wally at pulitong nagbato ng Smash. Subalit bago pa kumonekta iyon, pinatigil na ito ni Martinez gamit ang kanyang textbook right counter. At tinignan na lang nito ang kanyang kalaban habang unti-unting bumabagsak. Yun na din nga ang naging rason kung bakit tinapos agad ng referee ang laban na nagresulta sa successful title defense ni Ricardo at nanalo ito via KO sa 6th round at agarang in-announce ng announcer, and still the WBA Featherweight Champion of the World, Ricardo Quetzalcoatl Martinez. After nun, agarang binuhat ni Ipo si Miguel para puntahan si Wally sa ring. Habang suot na ni Ricardo ang kanyang championship belt, ang kanyang challenger na si Wally ay nakahiga pa rin sa canvas at hindi gumagalaw.
Kaya naman chinek agad ito ng doktor. Sabi nga ng announcer na naging parang bato si Wally dahil kahit kaunti ay hindi talaga ito gumagalaw. Nang i-congratulate ni Bill ang kanyang boksingero, kitang-kita sa mukha ni Ricardo ang kanyang pag-aalala. Sunod na lumapit ito kay Wally since bilib nga siya dito. Dahil sa buong karir niya, ngayon lang siya naka-experience na may nakasabay sa kanya sa peak level ng boxing. Pero nalungkot ito since hindi siya maririnig ni Wally kahit pa sabihin niya ito. Nang biglang dumilat si Wally at nagarangin na sarang champion at sinabing siya ang nanalo sa match na yun. Sa pagtayo nito, sinabi niya kay Miguel na sobrang satisfied siya sa naging laban nila ni Ricardo. Pero alam rin niya na hindi na siya pwedeng umulit sa ganun katinding match. Na-realize ni Martinez na ang standard ni Wally sa isang match ay kapag nag-enjoy siya, siya ang panalo sa laban. Kaya naman sabi nito na nasisiguro niyang hindi siya talo dahil sobrang na-enjoy niya ang laban nila ni Wally. Habang nagpapaalam ang champion sa kanyang challenger, bigla itong nakarinig ng lumalagotok na kamao. At dito nga natin nakita ang nagiinit na Takeshi Sento habang nakatitig ng masama kay Ricardo. At kahit nga pag-alis ng legendary champion, nakatitig pa din si Sendo dito. At mas lalo itong naging ganado nang maalala niyang ibinili na ni Wally sa kanya ito. Sunod na sinabi ng announcer na meron ng sabi-sabi kung sino ang next na makakalaban ng champion. At yun ay walang iba kundi si Sendo. 3 araw matapos ang laban ni Ricardo at Wally, nag-uusap sila tayo kung kailan kaya uuwi ang kanilang senpai na si Ippo. Sa tingin ni Itagaki na dahil nga na ospital si Wally after ng match, malaki ang tsansa na wala pa rin itong malay. Kaya naman hindi pa rin siya iniiwanan nila Ippo. Biglang dumating si Kumi since nalaman niya sa nanay ng ating bida na baka nandoon na siya. Pero nalaman nito kay Itagaki na hindi pa nga ito nakakauwi. Kwento ni Tahi at Kintaro sa kanya kung gaano kagaling si Ippo sa pagiging second sa world title match. At nasisiguro nila na kung makakita sila ng ganong katinding laban ng malapitan, imposibleng hindi mo gugustuhin bumalik sa pagiging professional boxer. Kaya naman nairita si Kumi sa mga to at naisipang makipaglaro na lang kay Wanpo. Napansin niya na mayroong bagong kaibigan si Wanpo na itim na pusa. Subalit na magkakamaya na ang dalawang ito, biglang nagbato ng right counter sa mukha ang itim na pusa. Mga par, ang pusa nga pala na ito ay si Sarate. At kung maaalala ninyo, ito ang kinupkup na pusa ni Miyata. Kahit nga sinapak si Wanpo, masaya pa rin niya itong hinabol. Pero since nairita na si Sarate, pinahuna na niya ito ng iba't ibang suntok. Ngunit hindi pa rin tumigil si Wanpo sa paghabol dito. Dahil doon, napatanong si Kumi kila Itagaki kung anong meron sa dalawa. Sabi nila Taihei na biglaan lang pumunta at tumambay ang pusa doon. At kahit nga gustong-gusto ito ni Wanpo, iritang-irita naman ang pusa dito. Kaya naman napaisip sila kung bakit pa bumabalik ang pusa kahit pa iritang-irita na ito kay Wanpo. Dahil doon, naawa si Itagaki at Kumi kay Wanpo since lagi itong nasasapok. Nabanggit nila Taihei na mas may destructive power si Wanpo kaysa sa pusa. To the point na kaya niya itong patubayin sa isang iglap. Pero since sobrang pait ni Wanpo kagaya ng kanyang owner na si Ippo, hindi niya ito ginagawa. Sa tingin niyo mga par, foreshadowing kaya ang sinabi ni Taihei? At yun ang posibleng mangyari kung sakali maglaban ulit si Ippo at Miyata? Kasi pwede nating mahalin tulad si Wanpo kay Ippo habang ang pusa naman na si Sarate ay kay Miyata na parehas owner ng mga yon. After umalis ng pusa, nag-decide sila Kumi na mag-fishing na lang habang iniintay si Ippo na makabalik. Nang makita ni Itagaki na may sarili ng fishing gear si Kumi, sinabi nito na sana maunang kitain ni Ippo si Kumi pagbalik niya. Sunod nating nakita si Ippo na nakabalik na at nasa Kamugawa Boxing Gym. Sabi niya kay Tanda na marami siyang natutunan sa Mexico. Lalong-lalo na nang mapanood niya ang matinding match ng mga halimaw na si Ricardo at Wally. Nang tanungin ni Kamugawa kung ano ang mga natutunan ni Ippo, doon na-realize ni Ippo na hindi sapat ang oras ng challenger para mag-prepare para sa world title match. Dagdag pa nito ang nabanggit ni Sendo na kulang sa uwaw sa pagkapanalo si Wally. Dumating nga din daw sa point na sa tingin niya na masyado nagre-relax si Wally at hindi nagsiseryoso. Pero nang maalala niya kung paano mag-coach si Miguel para magamit ni Wally ang kanyang buong potential sa ring, na-realize ni Ippo kung gaano kagaling na coach ito. Matapos yun, nabanggit ni Kamugawa na magre-retiro na sa boxing si Wally. Since nalaman niya na posibleng hindi na makarecover ng buong kanang mata nito dahil sa laban.
Pero para kay Ipo, hindi mahalaga kila Miguel ang naging resulta ng match na yon. Ang importante sa kanila ay ginawa nila ang lahat laban sa pinakamalakas na opponent. At naniniwala si Ipo na nakakamangha sila Miguel, Wally at Ricardo sa lahat ng aspeto. Nang makita ni Kamugawa na tuwang-tuwa si Ipo at napakapit pa ito sa dibdib, napatanong ito kung nadadala ba ito sa mga memories niya sa Mexico. Hindi naman na itanggi ng ating bida at sinabi nito na nangangati nga daw ang kamao niya kada naaalala niya ang mga nangyari sa Mexico. Kaya naman nag-aral nag-meet session ng dalawang ito. At sa pagkatapos noon, nakita natin ang namabagang kamay ni Kamugawa dahil sa pagsalo ng malalakas na suntok ni Ipo. Habang nakatingin si Kamugawa sa kumikirot niyang kamay, na-realize niya na ginawa nila Miguel at Wally ang lahat-lahat sa laban na yon. At sunod siyang napatanong sa kanyang sarili kung ginawa niya na ba lahat ng kanyang makakaya. Matapos yun, agarang tumakbo pa uwi si Ipo habang iniisip nito na parang may kulang pero hindi niya alam kung ano. At nang makasalubong niya sila Kumi na naghihintay sa kanya, doon niya na-realize kung ano ang kulang. At yun nga ang kanyang mga kaibigan at na-feel na nito na nakauwi na talaga siya. Nakaka-excite to mga par, feeling ko malapit nang bumalik si Ipo sa pagiging professional boxing no? Ang daming mga signs parang unti-unti na nilang binibuild up yung pagbabalik. Sa tingin niyo mga par,